Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-207 na kabanata. Ang Sultan ng Brunei. Nang sandaling iyon, walang nagbigay ng atensyon sa grupo nila Alex. Nang itinuro ni Miriam ang babae na maikli ang buhok na may peklat sa mukha, at hindi kaakit-akit, ang lahat ay nagsimulang magbulungan. Pero hindi sila masama. Walang dahilan upang palabasin nila ito, dahil sa kanyang itsura. Iniakbay ni Miriam ang kanyang kamay kay Daryl at sinabi, "Daryl, kailangan mong paalisin ang tatlong ito. Wala silang paggalang sa atin." Malakas na sinabi ni Daryl sa lahat. "Makinig kayo sa akin. Ang tatlong ito ay hindi mabuting tao." Itinuro niya si Alex. "Ang lalaking iyon ay hinawakan ng aking girlfriend sa restaurant, noong nakaraan 2 araw. Mabuti na lang at nandoon ako, at napigilan ko siya, na makagawa ng kung ano." Pagkatapos ay itinuro din ito si Filipo. "Nararamdaman ko ang babaeng ito ay kailangan malaman mabuti, ang pagsama sa mga nakakatakot na ito. Kilala siya ng girlfriend ko. Pumapasok sila sa iisang paaralan. Pero lilinawin ko, hindi niya kayang pumili ng tama." Hindi na siya nagabala na magkomento pa, lalo na kay Nelly. Sa halip kumilos siya, at pinagsama-sama ang kanyang paghusga, at sinabi, "Dapat ay wala sila dito." Ibinababa nila ang kalidad ng buong kwarto. Nang makinig sila sa mga sinabi ni Daryl na salita, ang ibang mga tao ay sumang-ayon sa kanya. Sinabi ng isang volunteer, "Mama, tingnan mo ang mumurahin na damit ng lalaki, akala ko ay isa siyang mabuting estudyante sa isang work-study program. Pero nagbabaka sakali siya, doon sa magandang babae." Sumang-ayon ang mama nito. At ang babae ay napapasama. Maganda siya, pero bakit nakikihalo siya sa mga hamak na tao? Dapat ay mag-ingat siya sa mga pinakikisamahan niya. Sumang-ayon din ang asawa nito. Sumimangot si Alex at sinabi, "Pakiusap, huwag kayong maniwala sa kanyang mga sinasabi. Hindi nila sinasabi ang buong katotohanan. Kasalanan nila iyon, at nagsususil sila sa inyo." Sumingit si Miriam. "Ang lakas ng loob mo na sabihin na hindi mo hinawakan ang aking kamay, ng araw na iyon." Sinubukan ni Alex na magpaliwanag. "Hinawakan ko ang kamay mo dahil..." Biglang sumingit din si Daryl. Sinabi nito, "Ang taon-unang ito ay umamin na. Sa palagay ko ang tatlong ito ay kailangan ng umalis ngayon. Sumasang-ayon ba kayo sa akin? Pero wala kaming karapatan na palabasin sila," wika ng isang lalaki. "Makinig kayo. Kilala ko ng personal ang US Olympic Director ng palaro. Hindi ito problema. Bibigyan ko ng $2,000 ang unang tao, na magpapalabas sa tatlong ito. Magbibigay din ako ng $2,000 sa Olympic Committee," wika ni Daryl na nakangiti. Talaga, isang matabang lalaki ang excited na tumayo. Nang marinig niya na magbibigay si Daryl ng $2,000, nag-volunteer siya, sinabi niya, "Tutulong ako." Nang mapagtanto ng lahat na bibigyan ng reward na pera ang matabang lalaki, marami ang sumigaw dito. Dumami pa ang nagpresenta. Mahigit 10 tao ang nagmadaling lumapit sa grupo nila Alex. At gustong palabasin kaagad, upang makuha ang reward. "Anong ginagawa nyo? Iwanan nyo kami," galit na reklamo ni Nelly. Si Filipa ay natakot, humawak ito kay Alex at bumulong, "Alex, ano ang gagawin natin?" Mabilis na pumunta si Alex sa harapan ng 2 babae, humarang upang hindi sila maabot. Kumuha siya ng bangkito, at iwinasiwas ito sa mga tao. Napanatili niya ang distansya ng medyo malayo. Sa pag-iisip sa kanilang sitwasyon, napagtanto niya na hindi na sila pwede pa magtagal. Sa isip niya, kung susubukan talaga ng mga tao na palabasin sila, masasaktan nito ang mga babae, at hindi na ito mapipigilan. Sumigaw siya, "Umalis kayo sa daraanan. Aalis kami sa aming sarili." "Alex, anong klaseng bayani ka, ngayon ay biglang gusto mo umalis? Isa ka talagang talonan." Matagumpay na sagot ni Miriam, habang nakangiti. Itinaas niya ang cellphone sa mukha ni Filipo.
Ang video ng parada ay nakaplay sa screen. Pilipa tingnan mo. Ang buong Amerika, o malamang ang buong mundo, ay pinanood ako na pinangunahan ang parada. Bagaman ay nag-aaral ka sa isa sa pinakamahusay na university, isa ka lang mababang uri ng volunteer. Pupusta ako. Sa mga natitira mo pang buhay, ay hindi ka makakagawa ng katulad ng nagawa ko ngayong araw. Kailangan mong mamatay sa kahihiyan. Ngumisi din si Daryl. Isa kang bobong talunan. Tumingin siya sa crowd at sinabi, "Hindi ako papayag na lumabas sila. Makinig kayo, kapag itinapon niyo sila sa labas, magbibigay ako ng dagdag na $10,000. Sigurado ako na kailangan niyong kumita ng ganoong kalaking halaga, ngayong araw." Biglang nagkaroon ng kaguluhan. Wala nang kwenta na iwas-iwas muli ni Alex ang bangkito. Nang marinig nila ang halaga ng ibibigay ni Daryl, walang makapigil sa mga tao na kumita ng pera. Nagmadali sila pumunta kila Alex na parang nasapian. Nang mapagtanto ni Alex na hindi na niya ito mapipigilan, itinapon niya ang bangkito, at tumayo sa harapan nila Philippa at Nellie. Sinubukan na protektahan ang mga ito. Nang sandaling iyon, ang pintuan ng hall ay bumukas. Isang makaharing boses ang lumakas. "Ano ang ginagawa niyo?" Sa narinig na boses ng lalaki, ang lahat ay napahinto. Tumingin ang lahat dito. Isang katamtamang gulang na lalaki ang naglakad sa crowd. Ang kanyang ekspresyon ay masama, at galit na galit. "Nandito kayo upang tulungan kami sa pagbubukas ng Olympic, hindi upang mag-away. Gusto niyo ba na palabasin ko kayong lahat?" Ito ay si Sebastian Wade, ang director ng mga volunteer para sa Washington Olympic, at isang importanteng tao sa organization committee. Siya ang responsibilidad sa mga volunteer, sa mga security guard at sa ibang mga helpers. Alam ng mga volunteer na si Sebastian ay maimpluwensyang tao. Kapag hindi siya nakontento sa kanila, hindi lang nito babawasan ang kanilang sweldo, mabibigo din sila sa kanilang evaluation, at mapipigilan ang pagtanggap ng award sa kanilang mga paaralan. Ang lahat ng kanilang pagsusumikap sa nakaraang buwan, ay mababalewala. Mr. Wade, nagkakatuwaan lang sila. Mga binata at dalaga pa sila. Magalang na wika ni Daryl, habang lumalapit kay Sebastian. "Daryl, nandito ka pala." "Hello," wika ni Sebastian. Bumaling siya sa mga volunteer at sinabi, "May emergency tayo sa pagbubukas ng seremonya. Ang Sultan ng Brunei ay magsasalita mamaya, pero ang kanyang interpreter ay na-cancelled sa last minutes. Kailangan namin ng taong marunong magsalita ng Malay. May makakatulong ba sa inyo?" Nang marinig ito ni Nellie, siya ay medyo nabigla at bumulong sa mahinang boses, "Kung nandito ang Sultan, ang Reyna ay narito rin." "Nellie, ano ang pinagsasabi mo?" Narinig ni Alex at Philippa ang mga binubulong nito. Pero hindi nila naiintindihan ang mga pinagsasabi nito. Wala, wika ni Nellie. Ang mga estudyante ay nagtinginan sa isa't isa, at ang sitwasyon ay mukhang walang pag-asa. Karamihan sa kanila, ang kinuha ay French at Spanish sa paaralan. Ang Malay ay bihirang lengwahe sa American education. "Wala ba?" tanong ni Sebastian. Pero walang sumagot. Inilayo ni Sebastian ang kanyang cellphone at sinabi, "Kung hindi tayo makakahanap ng translator, ang opening ceremony ay magiging isang delubyo sa buong bansa." Tumingin si Sebastian sa malaking screen na nasa wall. Sa screen makikita ang Sultan na nakaupo, sa tabi nito ay bakanteng upuan na para sa Reyna. Nakita ni Nellie ang tinitingnan nito, at tinanong sa malakas na boses, "Hindi ba pupunta ang Reyna?" Sumagot si Sebastian, "Ang Reyna ay nandito rin dapat, pero hindi siya naka-attend ngayong araw." Si Nellie ay masaya. Hinawakan niya si Alex, at bumulong. "Sabihin mo sa kanya marunong kang magsalita ng Malay." Si Alex ay nabigla, pero nang makita niya ang masayang mukha ni Nellie, bigla niyang naalala na marunong itong magsalita ng Malay. Hindi niya alam kung ano ang gusto nito mangyari, pero may tiwala siya dito. Kaya itinaas niya ang kamay, at sinabi sa malakas na boses, "Mr. Wade, kaya kong magsalita ng Malay." Ang lahat ay napatingin kay Alex, at masayang sinabi ni Sebastian, "Magaling. Magsasalita ka para sa Sultan. Bilisan mo, hindi pa huli, sumama ka sa akin." Pinangunahan ni Alex si Nellie at Philippa patungo kay Sebastian. Si Miriam ay humarang at malamig na sinabi,
Mr. Wade, ang lalaking ito ay nagsisinungaling sa iyo. Siya at ako ay dating mag-classmates, at alam ko na hindi siya marunong magsalita ng Malay. Ang lahat ay naniniwala na kaya lang ito sinabi ni Alex, ay upang magkaroon ng pagkakataon na makatakas. Napagtanto nila na kapag nakaalis ito, ang pagkakataon na kumita ng pera kay Daryl ay mawawala na. Ang iba pang mga tao ay itinuro si Alex. Sinabi ng mga ito na hindi siya marunong magsalita ng Malay. Nagsisinungaling siya dagdag pa ng iba. Isa siyang talunan, malamang ay hindi niya alam kahit na English alphabet. Huwag niyo siya paalisin. Tumingin si Sebastian sa nalilimahid na itsura ni Alex at sa mumurahin na kasuotan nito. Nagsimula siya mag-alinlangan. Pero, dahil sa gipit na kalagayan, ay wala siyang pagpipilian, kundi sumugal. Ang ilan sa mga tagasunod ng sultan ay naroon din, at naghihintay na maresolba niya ang problema. Sumimangot siya pero mabilis na nagdesisyon. Sinabihan niya si Alex, sumama ka sa akin. Sumunod sina Alex Filipa at Nelly kay Sebastian sa main office ng Olympic Committee. Ang chief director ay nakasimangot pero nang makita nito si Sebastian, na may kasama na marunong magsalita ng Malay, siya ay sobrang natuwa. Hinila niya si Alex sa 2 tauhan ng Brunei. At sinabi na makipag-usap dito. Hindi ko alam ang aking sasabihin, nahihiyang wika ni Alex. Ano, ang chief director ay nagalit. Mabilis na sinabi ni Alex. Hindi nyo kailangan magalit. Wala akong masasabi na kahit ano, pero ang aking kaibigan ay mayroon. At hinila niya sa harapan si Nelly. Si Nelly at ang 2 subordinate ay nagkaintindihan ng maayos. Ang chief director at si Sebastian ay nakahinga ng maluwang. Tumingin si Nelly sa chief director at sinabi, masaya ako na mag-translate. Pero ayaw ko na makita ako sa camera. Pakiusap si Alex na lang ang tatayo sa podium at makuhaan ng camera. Magbibihis ako ng mascot at ibubulong ko sa kanya ang mga salita. Okay ba iyon? Tumango ang chief director. Narinig niya ang mga ibang sinabi ni Daryl tungkol kay Nelly, at inisip na ang babae ay nag-aalala sa kanyang itsura. Masaya siya na magsuot ito upang mag-disguise. Director, sa palagay ko ay kailangan din natin ng Spanish translator na katabi ko. Ang Spanish ay pangalawang lengguwahe sa Amerika. Okay lang ba kung ang isa ko pang kaibigan ay sumama sa akin sa entablado, wika ni Alex sa director. Sa pag-iisip na kung paano nilate ni Miriam si Filipa, gusto bigyan ni Alex ng oportunidad na magamit ni Filipa ang kanyang language skill sa harapan ng buong bansa. Upang makita kung sino talaga ang dapat na maging mababa sa kanilang dalawa. Okay, ang director ay pumayag at mabilis na ipinadala si Alex at Filipa upang bihisan at ayusan. Si Alex at Filipa ay mabilis na naayusan. Si Nelly ay nagsuot ng costume ng mascot, ito ay kalbong ibon. Walang kahit sino man ang makakakilala sa kanya, ang buo niyang mukha ay nababalot. Malapit nang magsalita ang sultan. Ang director ay sinabi sa organizer na isama si Alex at Felipe sa tabi ng sultan. Sa pagtayo katabi ng sultan si Alex ay na-excite. Na-impressed si Alex sa marangal na itsura ng sultan. Para siyang nanaginip. Mahirap paniwalaan na nangyayari ito sa totoong buhay. Isang boses ang inanunsyo. Susunod, let's welcome ang Sultan ng Brunei. Malakas na palakpakan ang narinig sa stadium. Ika-208 na kabanata. Ang star ng show. Ang Sultan ng Brunei ay tumayo. Si Alex at Filipa ay medyo natuliro. Si Nelly na nakabihis ng mascot, ay marahan na humawak sa braso ni Alex, upang magbigay ng katiyakan. Ang sultan ay nagsimulang magsalita ng marangal sa microphone. Pero nagsalita ito ng Malay, at kaunting tao lamang ang nakakaunawa. Narinig ni Alex ang ibinulong ni Nelly. Hello everyone, masaya ako na makapunta kasama kayo dito sa United States of America. Si Alex ay nakahinga ng maluwang, dahil naririnig niya ng maliwanag si Nelly. Inulit niya ang mga sinabi nito sa microphone. Si Filipa ay nakatayo sa kabilang gilid, at narinig ng maayos ang English translation ni Alex, at mabilis na isinalin ito sa wikang Spanish. Malakas na palakpakan at mga cheer ang narinig mula sa mga audience. Si Alex at Filipa ay nagsimula ma-relax, at makinig ng masigasig sa sinasabi ng sultan. Sa tulong ni Nelly, si Alex ay nai-translate sa English, at si Filipa naman ay sa Spanish.
Nagtulungan silang tatlo mabuti sa pahingahan ng volunteer. Nang sandaling iyon ang lahat ay namangha nang makita si Filipa at Alex sa entablado kasama ang Sultan ng Brunei. Hindi sila makapaniwala na naglakas loob ito na umakyat sa entablado. Si Miriam ay natarante sa mga bagay-bagay. At nakatayo siya na parang estatwa, na nakatitig sa malaking screen. Nang unang tumapak si Alex sa entablado, si Miriam ay nabigla, pero hindi siya naniniwala na marunong ito magsalita ng Malay. Iniisip niya na kapag nagsalita na ang Sultan, ay hindi ito maiintindihan ni Alex. Naisip niya na ito ay mauuwi sa isang bangungot. Napangiti siya sa sarili, sa nagawa niyang kaguluhan. Sa isip niya, Alex, ikaw ang pinakabobong tanga sa buong mundo. At ikaw Filipa, masaya ka na makasama mo siya, na dahilan na maging tanga ka sa iyong sarili. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Pero nang si Alex ay mai-translate ng maayos ang mga sinabi ng Sultan, ang lahat ay namangha. Isang malaking paghanga ang makikita sa volunteer hall. Ang puso ni Miriam ay natulala at ang buong katawan ay nawalan ng pakiramdam. Ang mga tanong ay nag-uunahan sa kanyang isipan. Nagtataka siya kung kailan at saan natuto si Alex magsalita ng Malay. 2 taon lang ang nakalipas nang huli niyang makasama ito. Paano siya naging mahusay sa bagong lengwahe ng mabilis? Ang live broadcast sa camera ay nanatiling nakasentro sa Sultan, at si Alex at Filipa ay nakikita rin sa gilid ng camera. Ang mga volunteer ay pinapanood sila, at nagpapakita ito ng mga paghanga. Sinabi ng isang lalaki, ang dalawang iyon ay hindi kapanipaniwala. Pareho silang magaling sa foreign language. Sinabi pa ng kaibigan nito. Ang camera ay nakatutok sa kanila habang nagsasalita ang Sultan. Nasa live TV sila, at napapanood sa buong bansa. Kamangha-mangha, nakakainggit sila. Sila ang mga taong gusto natin palabasin kanina. Sino ang makakaisip na sila ay magiging big star sa opening ceremony? Mas importante pa sila kaysa sa atin na nagpapatakbo ng palabas. Ang ekspresyon ni Miriam ay galit na galit. Hindi na niya kaya ito. Sa isip niya ang dalawang ito ay talunan pa rin. Si Miriam ay nakakatawa. Bulong niya sa sarili, nagta-translate lang sila para sa leader ng isang maliit na bansa. Ano ang big deal doon? Nang oras na iyon, si Alex at Filipa ay natapos na sa kanilang trabaho. Sa screen, ang mga manonood ay nakikita na kinakausap ng Sultan ang US President. Pero, nang tumalikod ito kay Alex, nagbigay ito ng thumbs up na pinupuri ito sa kanyang mahusay na skill translation. Ang mga volunteer ay lalong nabigla nang makita nila na nakikipagkamay kay Alex. Ang Sultan ay nagbigay din ng thumbs up, wika ng lalaki. Gusto ko siyang makita ng malapitan. Isang karangalan ang makilala siya. Nakipagkamay rin siya sa presidente, excited na wika ng girlfriend nito. Si Miriam ay nangilabot. Bago pa ang sandaling iyon, iniisip niya, na kahit si Alex ay nag-translate sa opening ceremony, isa pa rin siyang talunan. Pero ngayon ang lahat ay naiba. Personal niyang nakamayan ang presidente. Na naglagay, sa pagiging mas mataas nito sa kanya, sa isip ni Miriam. Si Alex, Filipa at Nelly ay sinamahan bumaba ng entablado, at dumiretso sa director office. Ang direktor ng US Olympic Committee, at mahigit 20 staff member ang nakatayo sa office, nakangiti at pumalakpak. Ang direktor ay lumapit kay Alex at nakipagkamay ng masigla. Sinabi nito, maraming salamat, kung wala ka ang opening ceremony ay magiging delubyo. Kailangan na maging proud ka sa iyong nagawa ngayong araw. Direktor, you're welcome, wika ni Alex. Pagkatapos ay tumingin siya kay Nelly at sinabi, pero ang kaibigan ko ang dapat tumanggap ng parangal. Director, ako po ang translator. Si Nelly ay tumayo sa tabi ni Alex sa harapan ng direktor, at sinabi ng nakangiti. Hindi ko kailangan na magpasalamat kayo ng marangal. Mayroon akong food truck sa labas, ang masasabi ko lang ay bumili kayo ng hapunan sa akin. Sigurado iyon, pagsang-ayon ng direktor. Tumingin ito sa kanyang mga kasamahan at sinabi, pagkatapos ng opening ceremony, pumunta tayong lahat sa food truck ng dalagang ito. Gagastos tayo ng maraming pera. Siyempre pupunta tayo, ang lahat ay sumang-ayon. Si Nelly ay nanggigil. Ngayong natapos na ang opening ceremony. Ang direktor ay inimbitahan sina Alex, Nelly at Felipe sa isang hapunan.
Pero magalang na tumanggi si Alex. Nagpasalamat siya sa direktor at umalis na sa opisina. Habang papaalis na sila sa stadium, biglang naalala ni Filipa ang kanyang bag sa volunteer area. "Sasama ako sa iyo," wika ni Alex. Nang makarating sila sa volunteer hall, itinulak nila ang pinto. Sinabi ni Alex sa dalawang babae na maghintay na lang sa pintuan. "Huwag na kayong pumasok, hindi natin alam kung ano ang gagawin nila. Baka paligiran muli nila tayo. Ako na lang ang pupunta mag-isa, ayaw ko na may masaktan sa inyo." Pumasok si Alex sa loob. Ang lahat ay tumingin kay Alex. Isa-isang tumayo ito at tumingin sa kanya. Lahat sila ay balisa nang maisip nila kung paano nila ito sinubukan paalisin kanina. Inisip nila, bakit ito bumalik? Hindi maganda ang turing namin sa kanya kanina, at sinubukan palabasin. Bumalik ba siya upang maghiganti sa atin? Hindi na ito ang kaparehong tao na ininsulto nila kanina. Siya ay nakipagkamay sa presidente. Maliwanag silang nakatingin sa kanya ng may kakaibang liwanag. "Gusto nyo pa rin ako itapon sa labas, tama?" Tumingin si Alex sa lahat, at sinabi, "Pumunta lang ako rito upang kuhain ang bag ng kaibigan ko, at aalis din ako. Kung gusto nyo pa rin makipag-away sa akin, ano pa ang hinihintay nyo?" Ang mga volunteer ay nakahinga ng maluwang, nang marinig na kukuhain lang nito ang bag ng kanyang kaibigan, at hindi makikipagtalo sa mga ginawa nila kanina. Sinabi ng isang lalaki na malapit, "Hindi, Alex, nagkakamali ka. Nagkamali kami kanina. Ikaw ay malayang pumasok dito. Tama, welcome ka dito. Anong klaseng bag ang sa iyo? Ako na ang kukuha para sa iyo. Pumasok ka at isama ang iyong mga kaibigan," wika pa ng iba. Si Alex ay nagtaka. Naalala pa rin niya kung gaano siya natatakot sa maraming tao na ito kanina. Hindi siya makapaniwala na sobrang bilis magbago ang mga ugali nito. Si Filipa at Nelly ay naghihintay pa rin sa labas ng pintuan, at nag-aalala kay Alex. Nang itinulak nila ang pinto, nakita nila ang lahat kung paano i-welcome si Alex, at sila ay na-surprise. Si Nelly ay tumawa. Siguradong nakita nila na nakipagkamay si Alex sa presidente, at ngayon ay natatakot sila dito. Hindi na natin kailangan matakot sa kanila ngayon. Wala silang sasabihin sa atin na kahit ano, kapag kasama natin siya. Hinila ni Nelly si Filipo patungo kay Alex. "Bakit pa kayo pumasok?" tanong ni Alex. Ngumiti si Nelly at bumulong. "Okay lang." Tumingin ito sa paligid niya at sinabi sa mga volunteer, "Gusto nyo kaming palabasin lahat kanina. Bakit hindi nyo ito gawin ngayon? Lumapit kayo at subukan. Sayang ang kikitain yung pera kay Daryl." Ang mga volunteer ay nag-aalala na baka isumbong sila ni Alex sa volunteer director. Ngayon pati na rin sa director ng US Olympic na may utang na loob sa kanya. May lakas si Alex na sirain silang lahat ngayon. Desperado ang mga ito na pakitunguhan siya, at mapasama sa magandang sitwasyon nito. "Alex buddy, nagkamali kami kanina. Magkakaibigan tayong lahat dito, at nasa tabi mo kami. Wala kaming karapatan na paalisin ka. Hindi namin ito susubukan." Nakangisi na sinabi ni Nelly. "Mabilis kayong nagbago ng ugali, iniisip nyo na patatawarin namin kayo." Nagpatuloy pa siya. Nang makausap ni Alex si Mr. Wade kanina, sinabi niya ang masamang ugali ninyo. Sinabi nito kay Alex na pwede niya kayong parusahan. Si Alex ay nabigla. Alam niya na wala namang sinabi si Mr. Wade na ganoon. Pero tumingin siya kay Nelly at tumango. Tumingin si Nelly sa lahat na may nakakalokong ngiti. Ang lahat ay nabigla. Biglang sumigaw si Nelly ng malakas. "Ngayon ay lumungod kayong lahat." Lahat sila ay nanigas ang katawan at nagsisisi ng matindi sa kanilang ginawa kanina. Gusto nilang itama ang kanilang pagkakamali, pero hindi nila alam kung paano. Ang sigaw ni Nelly ay nakatakot, at mahigit sa kalahati ang mabilis na lumuhod. Nang makita ng iba na halos kalahati na ang nakaluhod, ay lumungod na rin sila. Ang dalawang tao na tumutol sa pagluhod ay si Miriam at Daryl. Nakaupo lang ito sa kanilang bangko, at tumingin sa paligid nila. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig.
Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.